Welcome dito sa San Charo. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Tell no, I always got my own. 'Cause I never really cared until I met you. And now it chills me to the bone. How do I get you alone? How do I get you alone? Kaya magpatuloy na kanta. Ang gagaling ng babies ko. Ang gagaling ng babies ko, Ma'am Shida. Walang gagi katamanday. Ilang lang. Ang gagaling ng plangga ko. Ilang lang. Ang gagaling kumanta. Nakakatuwa. Napakatuwa. Your energy at this time. Wow! Ten of Cups. It's a fulfilling life. This is your life now. Ten of Cups. Yes! This is your life now. Ten of Cups. Sa'yo itong buhay ngayon, ha? Contented ka, happy ka naman sa buhay mo, masiyahin ka siguro with your family, with your loved ones. Ayan, Ten of Cups. You're fulfilled, you're satisfied. It's so colorful, yung buhay, ano pa. Ang energy mo ngayon. Okay. Nine of Swords in reverse. Nawala yung anxiety mo, stress, or nakarecover ka na from a problem, or yung pag-overthink, yung para may nang-aatake sa isip mo ba, mayroong mga nabibigay ng problema, isipin, nakarecover ka na from that. So ano pa ang energy mo ngayon? Hindi ka na din nasasaktan. Recover ka na din from being hurt, from being backstabbed, from being betrayed. Kung nasaktan ka, nakarecover ka na. And para bang, hindi ka na nasasaktan. Yung Ten of Swords yan. Madaming meaning kasi yan. Hindi ka na nasasaktan. Basta hindi ka na matataidor pagka ganyan. Madaming meaning yan. Maingay, huy. Upright ba to? Oh my gosh, ganito to eh. Oo, hindi ka na masasaktan. Ano pa? Wag na kasi laro. Mamaya na. Ano pa yung body mo energy niyan? Emotions. Your emotion is balanced. You look stable. You're stable right now. You look powerful, authority, no? And kalmado lang, relax. And respetado because your emotion is stable, balanced, and you control your emotion. Ayan. Ano pa? Message. Angels ba nag-guide? Dito ngayon. Message ng angels for you. Assertiveness. Stand up for your beliefs and only say yes if you really want to. May assertive ka daw.
You stand up for your beliefs. So, panindigan mo yung kung ano yung beliefs mo and only say yes. Magsabi ka lang ng yes. Oo. Kung gusto mo talaga, no? Kunwari, pinipilit ka na sumali sa isang program. Kung ayaw mo. O kaya pinipilit ka na tulungan mo siya. Kung ayaw mo. Kung hindi lahat ay dapat tulungan. Parang may nabasa ako nun na hindi daw dapat ay lahat na hindi daw lahat ng tao ay dapat tulungan, no? Kasi merong mga yung parang abusadong mga tao, masasamang tao na pag tinulungan mo, salbahiin ka nila. Nasa Biblia daw yun no? So ibig sabihin hindi daw dapat ay tulungan, no? Hindi daw dapat lahat ay tulungan, no? Ganun. Hindi daw dapat lahat ng tao ay tulungan. Kailangan piliin mo din yung tutulungan mo. Kasi meron na, alam mo yung ikakasama mo pa yung pagtulong mo. Nung naawa ka na nga, ikakasama mo pa. Katulad nung sa Amerika na yung mga binibiktima niya yung mga tumutulong sa kanya. May ganun nagkukunwari sila na nasagasaan. Yung pala ang intention niya ay patayin yung mga tutulong sa kanya. Ganun. O diba? May mga evil kasi na tao So ayan. O kaya may masapian sila kaya ganyan ng mga demonyo. So ano pa? Well, yung mga ganong mga evil doers naman, sila din naman ang magsasuffer niya sa impyerno afterlife Ngayon lang yan, tuwang-tuwa sila sa mga evil doings nila. Pero afterlife, puro pagdurusa. Forever pa doon pagdurusa nila. Ayan, ano pa? Ini-embody my energy yan. Isa pa sa deck na to. Maganda kasi ito yung balance talaga guys. Balance talaga. And you are ready. You're ready for your mission. Mission ba yan? Yes, for your mission. You're ready for your mission. It's your mission. You're ready for your mission. Si balance and stable yung emotion mo. May control ka na sa emotion mo. Ganon. And you're respetado, controlled mo yung emotion mo, and stable yung personality mo yun. Ano pa? Uy! Labas na di ba ako? Labas na di ba ako? Doon kayo sa labas na. Doon kayo. Merong bumubuo sa'yo na parang energy or maybe guidance energy, from heaven o galing sa itaas, ganun. Ano pa? You are balanced. You are justified. Ate? Yes, you are justified also. So, ano pa? Tungkol sa iyo ngayon. Nagkaroon ka ng freedom, guys, from being a victim or yung binind ka nila, kinontrol, nagkaroon ka ng freedom from being controlled, restricted, and recover ka naman sa yung mahirap na situation na parang wala kang magawa. Yan. Ano pa? Tungkol sa iyo ngayon, may magbe-message sa'yo? Merong magbe-message sa'yo. May nag-iisip na i-message ka kasi this is sword, King of Sword. May nag-iisip na i-message ka. Ayan. May magme-message daw sa'yo. May kukontak sa'yo, tatawag sa'yo. Pwede din ganun. O mag-message nga talaga. May pupunta sa'yo. Pwede pa message. Sino yung mag-message sa'yo? No?
Nabangga ito sa kamay ko eh. Upright ba tong 8 of Pentacles? Kasi nabangga yan eh. O nabangga na naman in reverse siya guys. Itong person na to na parang hindi ganun ka kasipag, mag-effort, mag-put ng hard work, o maybe nawala ng gana na magtrabaho to ngayon sa kung anong ginagawa niya. Hindi. Ayaw niya mag-effort sa'yo. Ganon. Ganyan yung kanyang energy. Hindi. Ayaw niya mag-effort sa iba. Baka sa iba. Yes, sa iba. Ayaw niya mag-effort sa iba. Ikaw yung gusto niya i-message. Ayaw niya mag-effort sa iba. Tinatamad siya. Ayaw niya mag-effort sa iba. Ikaw ang gusto niya i-message. Bakit gusto ka niya i-message ng person na to na mag-message sa'yo? Kasi naklaruhan na siya. Kasi naliwanagan na siya. Hindi na siya na-confused. Na ano? Anong dahilan? Bakit i-message ka niya? Na attracted talaga siya sa'yo. Naklaruhan siya na attracted talaga siya sa'yo. Na ikaw yung gusto niya mapangasawa. Kasi empress yan eh. Na nasa'yo ng lahat ng hinahanap niya. Sa gusto niya mapangasawa. Yes. Na gusto ka niya mapangasawa. Yun ang una. Ano naman ang... ito na naman. Kasi... para bang... alam mo yung... gustong-gusto ka niya i-message. Yung nakatingin sa ibon. Yung ganun. And naging confident siya. Stable. And pati yung mind niya. No, kasi naklaruhan yun siya. Siguro ginagayuman ng iba. Ginagawa ng... deceit ng iba yan, no? Kaya, unfair talaga dito sa mundong to, guys. May ginagawa kasi yung iba, eh. Oh, para maagaw yung person ninyo, ganun. Para, ganun yung ginagawa ng iba. Madaya yung iba, guys. Ayan, oh. Para bang so passionate siya as well. And, gustong-gusto kanyang i-message. Ay, hindi to nag-e-effort sa'yo eh. O, hindi pala to. Tinatamad siya mag-effort sa iba. Siguro may mga option yan, ganun, o may person na iba, nakakunik. Tinatamad siya mag-effort doon, ayaw mag-effort. Kasi naklaruhan na siya na sa'yo talaga siya attracted. Ikaw yung gusto niya magpangasawa. Ay, gustong-gusto kanya i-message. Yan ang iniisip niya, i-message ka niya. Sa bagay, ang buhay naman dito sa mundo to ay saglit lang naman. Dumadaan lang naman dito sa mundong to eh. So yung mga gumagawa ng unfair injustice na yan, ay mapaparusahan din naman yan sa impyerno. Yung mga naaagaw ng person. Inaagaw nila yung person ng iba. Yung alam niya karelasyon ng iba, ay agawin niya, gagawin niya ng deceit scheme, mga ganon. Para lang maagaw niya, no? Na para siya ang magustuhan, ay gagawin niya ng gayuma, ganon. Buti sana kung karelasyon niya na ay pwedeng para hindi maagaw ng iba, pero kahit na masama pa rin daw yun, no? Pero yung may mga ganun kasing tao na unfair sa kabilang buhay, may parusa yun sa kanila, guys. Yung mga ganun tao. So ano pa, lalo na kung hindi nagbabago. May mga ganun kasing tao na para na makuha nila yung gusto nila. Gagawin nila lahat. Kahit injustice pa yan, unfair sila. Basta makuha na nila ang gusto nila. Meron pa nga nakakagawa ng mga scam di ba? Para lang magkapera sila, para lang dumami yung pera nila. Umita sila ng malaki, magkaroon sila ng malaking pera. Oh my gosh. Ganun sila hangal, ganun sila ka-evil. Ano ang iniisip mo ng person na to na magme-message to sa'yo? O mag-take na action sa'yo para mapangasawa ka. Gusto ka niya asawahin. Excited and passionate siya kasi color orange. Para mapangasawa ka niya. Gusto ka niya talaga mapangasawa.
Mag-offer siya ng cup of love sa'yo. Para bang so emotional tong taong to. Attached sa'yo. Nangulila sa'yo. Ikaw yung sinisigaw ng puso at isipan niya. Kasi di ba para sumisigaw yung wolf dyan? Yes. Ikaw yung sinisigaw ng puso at isipan niya. Naklaruan na kasi siya. Baka dati yan ay ano yan siya, clouded yung isipan niya, confused, may nakapiring sa mata niya. Ibig sabihin, clouded yung judgment niya dati. Merong mga nagka-cloud siya na, alam niyo na, scheme, deceit ng iba. Ganun. Madadaya kasi iba at unfair ginagawa nila. Pero, after life, doon nila maranasan yung parusa sa kanila sa mga ginagawa nila, deceit and scheme and evil. Yan. Hanggang dito lang naman sa mundong to, habang nabubuhay sila, ang yabang nila eh. Ang mga ginagawa nila ng mga ganyan, no? Na mag-rejoice sila. Nila may epekto, pero yun nga lang, forever naman doon sa nila, doon sa impyerno. Yun. Kaya dapat tayo huwag maging unfair. Yun ang sinasabi ni Jesus Christ na nag-guide dito. Huwag maging unfair. Huwag gumawa ng witchcraft. Yan. Buhay nila yan. So ano pa? It's their choice. Kanya-kanya tayong choice. Buhay. Choice nila yung mapunta sa impyerno. So, it's their life. Ano pa ang energy mo ngayon? The crown, you are strong. Kasi ang tao naman may free will naman eh, di ba? You are strong, grounded, and matibay. May inner strength. Kasi parang strength din yan. Strength card sa ibang ano. Kaya ko lang nasabing grounded kasi the color black ba. And you feel more connected sa Mother Earth. More grounded kasi, High Priestess, you are intuitive, spiritual, in reverse. Hindi ka deceitful, kasi in reverse eh. Hindi ka selfish. What's with the tower here sa energy mo? Nagtagumpay ka na ma-destroy? Ma-destroy? Hindi. Nagtagumpay ka na ano yan? What's with the tower? Na mag-heal. Na magkaroon ng balance buhay mo. Oo. After mong dinanas to, yung parang na-suffer ka, na dinestroy ka, may mga ganyan na pinagdaanan ka, di ba? Yan, nakarecover ka na, nakarecover. O yan. Parang nabind ka pa. Ayan. Naging victim ng mga evil na tao. Ayan. For sure, tuwang-tuwa sila. Hindi naman kasi forever yan yung kanilang pagre-rejoice. Yung kapalit pati ng mga ginagawa nilang scheme and deceit and witchcraft against you ay forever naman sa impyerno. Yun lang. Sila din ang totoong kawawa afterlife. Kasi sila din ang magdusa sa impyerno. Yung mga gumawa ng evil and deceit and scheme and witchcraft sa'yo. So ano pa? Ang next na mangyayari sa'yo. Oh my gosh! Queen of Wands. May successful ka, may passionate, attractive, charismatic, positive, goal-driven, flexible, and you will look sexy, hot, and maging napaka-brave mo na pagdating sa mga goals mo, sa mga gusto mo i-pursue sa buhay. Alam mo yun? Hindi ka na mag-hesitate, goal-driven ka, action-oriented, ganon.
Hindi ka na mahina. You're strong. Strong yung personality mo. And, ano naman ang feelings pa, no? Nitong, ayun na pala yung feelings niya eh. Ano naman ang iniisip ngayon ng person na to na magme-message sa'yo na mahal ka niya? Upright ba to? Yeah. Na mahal ka niya. Na mahal ka niya. Na emotional siya sa'yo, attached siya sa'yo, importante ka sa kanya, mahalaga ka sa kanya. Nagkikare siya sa'yo. Pahalagahan ka daw niya. Ayan, mahalaga ka sa kanya. Ano ba yung gusto niya sabihin sa'yo ng person na to na mag-message sa'yo? In reverse. In reverse ba yan? Parang palang pa eh. Ay. Upright. Upright. Magsasucceed siya na makapag-offer ng cup of love sa'yo, makapag-message sa'yo. Upright pala. Upright pala. Hindi. Magsasucceed siya. Goal-driven siya, positive siya, passionate siya, na i-pursue ka. Ganon. Na, yes, na i-pursue ka na mag-invest sa'yo. Ganon. Ayan o. Ayan. Tulad nito, may cup, ayan. Kunwari ikaw to malungkot. At magulat ka na lang, may cup na darating, may cup of love, may message na darating. Ipupurso ka niya, may mag-invest sa'yo, oh. Gusto niya magkaroon ng union sa inyong dalawa. Ex mo, mukhang ex mo to, ex mo tong mag-message sa'yo. Baliktad, parang pareho lang. Ulitin ko kasi dalawang card. Ex mo tong magme-message sa'yo. Ex o past person mo. Upright ba to? Pwede ex mo or person? Hindi. Mukhang hindi. So, malalaman mo na lang yan kung hindi. Basta may magme-message sa'yo, mahal ka niyan. Mahalaga ka sa kanya. Mahalaga ka sa kanya. Importante ka daw sa kanya. Oh? Magtitake talaga siya ng action. Hindi siya defensive. Hindi siya takot na mag-take ng action. Alam niya na kung ano yung gusto niya. Ang i-pursue ka. Ayan, driven siya. Kasi naklaruan na nga siya eh. Gusto ko niya mapangasawa. Ayan. So, ito na lamang guys for collective reading. Madami bang nagkakagusto sa'yo? Oo, madami. At mukhang na-in-love pa sila sa'yo. Ayan. Na-in-love pa sila sa'yo. Emotional. Ganun ba? So, ito na lamang guys for collective